Welcome everyone to Weekly News and a DW Main Major Tidbit, and the topic for this video is Prime Waters ni Villar iniimbestigahan. Mukhang unti-unti nang bumabawi si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga Villar dahil sa mga ilang atraso ng kanilang angkan. No'y pinapaimbestigahan na ni PBBM ang Prime Waters na pagmamayari ng pinakamayamang pamilya at oligarkiya ng ating bansa, ang mga Villar. Good morning. Or good afternoon. Local officials from Bulacan are urging a deeper probe into the deals of the Villar-owned Prime Water, which has been accused of poor service and high costs. So how does the palace respond to this call? Unang-una po, sinabi po natin na ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon. Ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig, ay dapat lang po nararapat at hindi pa negosyo lamang, kundi ito ay dapat na kinakalinga ang pangangailangan ng taong bayan. Mag-uutos po ang Pangulo para mag-imbestigahan po ito. Parang napuno na ang sakop ni PBBM sa mga atraso ng mga Villar, with the most recent betrayal kuno na ang paglapit ni senatorial aspirant Las Piñas Representative Camille Villar at pagkakuha ng endorsement nito kay Sara. Nagkakagulo na ang lahat dahil allegedly hindi maayos ang serbisyo ng water concessionaire na pagmayari ng kanilang pamilya. Everything came about when pumunta si Camille Villar sa isang alyansa ng Bagong Pilipinas rally sa Laguna, I think. And tinanong niya, anong gusto ninyo? Tubig. Senator Camille Villar! Ano ba ang pangarap ng pamilyang Pilipino? Isa yung tubig po. Sobrang mahal talaga ang singil nila sa tubig. Prime water sa tubig kasi palaging walang tubig. Pero mahal ang singil. According to some complaints, depektibo at palpak ang water concessionaire, and I'm not actually sure if they're a water concessionaire, pero basta service provider ng tubig. With even the first district representative of Zambales, House Assistant Minority Leader, voicing his frustration sa frequent service outages, disruption at high rates. Now, I don't really care if this is a retaliation na ginagawa ni PBBM from the seeking the endorsement na nakuha ni Camille from VP Sara Duterte. It is a great kamapans dahil kung totoo, talagang napakalaking sakit nito sa ulo ng mga tao, lalo na sa prime location at prime customers ng Prime Waters. From Laguna, Bulacan, Las Piñas at Subic, talagang malaking perwisyo kung totoo yung recurring at may kababayaang nangyayari. It is also interesting to point out na unti-unti na namang nagsislide si Camille sa Magic 12 senatorial balls despite the name recognition as per recent surveys. No, talagang mahina ang pool ni Camille Villar sa mga karaniwang botante, with many apathetic to her despite the alleged billions of ad money spent before campaign period had even started, ayon sa PCIJ of Philippine Crime Investigative Journalists at Nielsen Ad Intel. Talagang intriguing rin ang naging endorsement ng both the Greens and the Reds. Sa panahon ngayon, kailangan tunay na kaibigan. May malasakit sa bayan, mga mahihirap, tinutulungan. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Sa magkakaibigan, Walang iwanan. Pero ang baba pa rin ng kanyang ratings kung ikukumpara sa name recognition at perang nagastos. Kasi again, it's closer to 2 billion pesos na yata, if I'm not mistaken. So, kahit gaano karaming perang ilagay ng makinarya ng mga Villar, hindi siya makapasok, or at very least, nasa dulo siya. Ayon naman sa Alyasa para sa Bagong Pilipinas Campaign Manager Toby Tiangco, mananatili si Camille Villar sa kanilang alyansa despite, Camille Villar being vetted by VP Sara Duterte. Malamang, dahil lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. So wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Kundi lahat ay pag-atake lang sa politika at sa mga tao hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya bilhin. At papaimbestigahan ni PBBM sa water utility company ng kanilang pamilya, citing her track record as the reason for her staying in that administration slate. Follow up, considering that
one of the administration's bet, Representative Villar, is directly linked to Prime Water, are we still confident in the service that she could provide if she's elected as a senator? Confidence on how she will perform? Well, it depends on how she will perform. If we will have distrust on her, well, we have to give it to her. But he should prove that she could perform as a leader. With this issue regarding Prime Waters, if there's a need for them to resolve the issues raised by the consumers, I think we should immediately make an immediate action on that. Although, the only reason, I think, na nasa Alyansa para sa Bagong Pilipinas pa rin si Camille Villar is takot si BBM sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Dahil, again, kakailanganin niya ng pera. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News sa Denver Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga ka-farmy. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, of course, paalam.